ating lahat. Ipinapahayag sa Ebanghelyo na nagpapatuloy ang gawain ng Diyos kahit sa gitna ng pagsubok. Sinimula ni Jesus ang kanyang ministeryo bilang liwanag sa mga mamumuhay sa dilim. Tulad ni Juan Bautista, tinatawag tayong ihanda ang daan ng Panginoon sa pamamagitan ng mabuting pamumuhay at paninindigan sa katotohanan. Ang pagtawag niya sa mga alagad ay nagpapakita na ang pagsunod sa Diyos ay nangangailangan ng pagtitiwala at pagtalikod sa dating kinagawian. Sa kanyang pangaral at pagpapagaling, ating alalahanin na ang kaharian ng Diyos ay dumarating sa pamamagitan ng pag-ibig, malasakit at pag-asa para sa lahat. Sa bawat panalangin, ating pong isama ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan. Pintas Pilaes, Hubert Virgil Upes, Timothy R. Timayoga, Father Randy Padios at Kevin Lee. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sabay-sabay po tayong lahat sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang Panginoon ay sumayin. At sumayin rin. Tayo po'y manalangin. Makapangyarihan ng Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo. Lahat ng nasa't hangarin ay nabawatin mo at walang lihim na nalilingig sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo at marapat na pumuri sa iyong banal na pangalan sa pamamagitan ni Kristo ang ating Panginoon. Amen. Magsilod po ang lahat at sabay-sabay po natin pagsisihan ng ating mga pagkasala sa Diyos at yung din sa ating. Kami umisal sa iyo, Diyos, sa mga pangyarihan, sa lahat ng mga santo at sa isa't isa, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa nakaligtaan namin gawin, at ito'y sarili namin kamalian. Kaya sinasamo namin sa iyo, Diyos, na kaawaan kami, at sa lahat ng santo, na ipanalangin kami sa iyo, Panginoong Diyos. Amen. Kaawaan naman kayo ng mga pangyarihan ng Diyos, patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, at patnubayan kayo sa buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos ang ating
kalooban upang sa ngalan ng pinakamamahal mong anak ay managana ang aming buhay sa mga mabubuting gawa. Alang-alang sa iyong anak na sa Jesucristong aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tayo manalangin, makapangyarihan at lang na Diyos, kami po nagpapasalamat sa pagkataon na ito na pinuspos mo kami ng iyong mga bala at biyaya upang kami magatipon dito sa iyong bahay panalangin na sa buhay namin ito ay aming pinasimulan sa pamagitan ng pasasalamat para sa lahat ng biyaya, lalo-lalo na ang biyaya ng buhay. Ganon din po sa aming mga kapatid na may nagdiriwang ng kanilang mga karawan, lalo-lalo na kina Princess Pilaris, Hubert Berhel Opis, Timothy Art Di Mayuga, kay Father Randy Matos, at ganon din po kay Kevin Medina. Nanaway patuloy nawa silang pagkalooban na maraming maraming karawan sa kanilang buhay. At patuloy mo silang gamiting instrumento o Diyos upang ilaghala ang iyong mamuting balita sa sangkatauhan. Ganon din po sa sponsor sa umaga nito, ang Port Sunday Mass sponsor na pinapangunahan sa pamilya ni Nagagawad Teddy Rianzares, Norberto Reyes, Elvin Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, George Ricania, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rogel Manalo, Roger Castillo, Roger Reyes, Gilberto Rianzares, Agripino Reyes, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Sergio Macaburas, Nilo Villavicencio, Alex Rianzares, GC Saludes, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda de los Santos, Michael Ramirez, Nuli Sales, Arnold Sales, Marcos de los Santos, Rael Sales, Cristel Manalo, Mario P. Manalo, Sarah Jane Saludes, Elmar Reyes, Rosan Manalo, Rebecca Privado, Jocelyn Sales, Mitmit Perlas, Rimart Palcan, Alejandro Lidisma, Mary Chris Cabral, Marty Grimaldo, Lainey Rianzares, at din po sa pamilya ni Janet Ariola. Nanawa o Diyos, patuloy mo nawa silang pagkalooban ng isang masaganang pamumuhay. At mabayan mo rin sila sa pamagitan ng iyong Espiritu Santo. At ang lahat ng ito ay sa pamagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Kayo nalangin o Diyos na puno ng awa, patuloy namin itinutulong sa iyong harapan na naway tulungan mo ang aming mga kapatid na may mga karamdaman. Lalo-lalo na sa aming mga kapatid na sina Maylin Villavicencio, Rodi Saludes, at ganoon din po kay Father Edwin Lugto. At ang lahat ng ito ay sumagitan ni Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Tayo nalangin o Diyos na walang hanggan, amin din po inaalaala sa aming katipunan ngayon ang mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sumapanilang buhay na. Nanaway pagkalooban mo sila ng kanglaw tungo sa kabilang buhay upang masupungan nila ang buhay na walang hanggan. Lalo-lalo na sa mga kaluluwa ng aming mga kapatid na sina kaluluwa ni John Christian Perlas at ganoon din po sa kaluluwa ni Jelma Estrope. At ang lahat ng ito ay sumagitan na Jesucristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo po tayong lahat at ating pakinggan ang salita ng Diyos. Pinapakita sa unang pagbasa ang pangako ng Panginoon na ang liwanag at pag-asa ay para sa mga taong namumuhay sa dilim. Ang mga lupang dating nababalot ng paghihirap at pang-aapi ay dadapuan ng kagalakan at pag-asa. Sa
Sa pamamagitan ng liwanag, pinababatid ng Diyos na ang kanyang kapangyarihan ay wagas at may malasakit sa kanyang nasasakupan. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Isaias, Kabanata 9, nagsisimula sa talata 1 hanggang talata 4. Nahawi na ang dilim ng sabayan ng malayon, nang namimighati sa mga nakaraang araw, inilagay niya sa kahihiyan ang lupain ng Zabulon at ang lupain ng Neftali. Ngunit sa panahong darating, dadakilain niya ang lupain ito. Mula sa dagat ng Mediterranean hanggang sa ibayo ng Jordan. Ang Galilea ng mga hintil natatanaw ng isang malaking liwanag. Ang bayan ng malayon ng nasa kadiliman, namamanaag na ang liwanag sa mga taong namumuhay sa lupain balot ng dilim. Iyong pinasigla ang kanilang pagdiriwang, dinagdagan mo ang kanilang tuwa tulad ng mga tao sa panahon ng anihan. Tulad ng mga taong naghahati ng nasasamsam na kayamanan. Nilupig mo ang bansang umalitin sa iyong bayan tulad ng pagkalupig sa hukbo ng Madian. Binili mo ang paghahambalos ng mga tagapaghihirap sa kanila. Ito po ang salita ng Panginoon.
Ang ikalawang pagbasa ay pinapaalala na ang kahalaga ng pagkakaisa sa pamayanan at pag-iwas sa pagkakahati-hati na dulot ng pagkiling sa iba't-ibang Pinoy. Sa talatang ito ay pinapakita ng Diyos ang kanyang pagliligtas na nagbibigay ng kagalakan at kalayaan sa gitna ng paghihirap ng bawat isa. Ating nalalahanin na hindi sa talino ng salita o karunungan ng tao nasusukat ang tunay na pananampalataya, kundi sa kapangyarihan ng krus na nagpapahayag ng pag-ibig at pagliligtas ng Diyos para sa ating lahat. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa unang sulat ni San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 1, nagsisimula sa talata 10 hanggang talata 18. Mga kapatid, ako'y nananawagan sa inyo sa ngalan ng ating Panginoon. Magkaisa kayo sa pananalita. Isipan layunin upang mawala sa inyo ang pagkakabaha-bahagi. Sapagkat ibinalita sa akin ng mga tauhin ni Cloe na kayo raw ay may mga alitan. Ito ang tinutukoy ko, sabi ng isa. Kay Pablo ako, sabi naman ng isa. Ako'y kay Apollos. May iba namang nagsasabi, kay Pedro ako. At may nagsasabi pa, ako'y kay Kristo. Bakit? Nahahati ba si Kristo? Si Pablo ba ang ipinako sa krus para sa inyo? Binautisihan ba kayo sa ngalan ni Pablo? Salamat sa Diyos at wala akong binabautismuhan sa inyo, kundi sina Crispo at Gayo. Kaya't walang makapagsasabi, kayo'y binautismuhan sa ngalan ko. Maaalala ko nga pala, binautismuhan ko rin ang sambayanan ni Estefanas. Maliban sa kanila ay wala na akong matatanda ang binautismuhan ko. Sapagkat sinugo ako ni Kristo, hindi upang magbautismo, kundi upang mangaral ng mabuting balita. Ipinangaral ko nga ito, ngunit hindi sa pamamagitan ng pananalitang batay sa karunungan ng sanlibutan, upang sa gayo'y hindi mawalan ng kabuluhan ang kamalayan ni Kristo. Sa mga napapahamak, ang aral tungkol sa pagkamatay ni Kristo sa krus ay kahangalan. Ngunit sa atin ng mga iniligtas, ito ay kapangyarihan ng Diyos. Ito po ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Magsigaling po ang mga bilang pagkakilala sa mga kaibigan.
Panginoon ay sumainyo. Ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo ayon kay San Mateo. Sa Kabanata 4, nagsisimula sa talata 12 hanggang talata 23. Luwalhati sa iyo, Panginoon. Nabalitaan ni Jesus na ibinalanggo si Juan. Kaya't bumalik siya sa Galilea. Ngunit hindi na sa Nazaret nanirahan kundi sa Capernaum. Ang bayang ito ay nasa baybayin ng lawa ng Galilea, sa mga hangganan ng Zabulon at Nephtali. Sa gayoy matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Ang lupain ng Zabulon at lupain ng Nephtali, daanan sa gawing dagat sa ibayo ng Jordan, Galilea ng mga hintil. Itong bayan ay nag-aapuhap sa gitna ng kadiliman. Sa wakas ay nakita ng maningning niyang ilaw. Liwanag na taglay nito'y siya'y ngayon magtumatanglaw sa lahat ng nalugami sa dilim ng kamatayan. Magmula noon ay nangaral na si Jesus. Ang sabi niya, pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Sa paglalakad ni Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang dalawang mangingisda, si Simon na tinatawag na Pedro at ang kapatid niyang si Andres. Sila ay naghahagis ng lambat. Sinabi niya sa kanila, sumunod kayo sa akin at gawin ko kayong mamalakayan ng mga tao. Nagduro din iniwan nila ang kanilang mga lambat at sumunod kay Jesus. Nagpatuloy siya sa paglalakad at nakita rin niya ang magkapatid na Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo. Sila'y mga nasa bangka kasama ang kanilang ama at naghahayuma ng lambat. Tinawag din sila ni Jesus. Agad nilang iniwan ang bangka at ang kanilang ama at sumunod kay Jesus. Nilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagturo sa mga sinagoga at ipinangaral ang mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Pinagaling din niya ang mga tao sa kanilang mga sakit at karamdaman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong si Jesucristo. Magsiupo tayong lahat at ating pakinggan ang mga pangalan. Pagsisihan ninyo talikdan ang inyong mga kasalanan, sapagkat malapit na maghari ang Diyos. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Welcome po sa ating pagdiriwang itong banal ngayon ng Estrella. At sa umagang ito tayo ay puspos na pinagpala ng ating Panginoon dahil binahagi na naman tayo ng isang napakagandang ebanghelyo na puno ng hamon sa buhay natin ito. Bakit? Dahil ang ating banal na ebanghelyo sa umagang ito ay ito yung simula ng pagmimisyon ng ating Panginoong si Jesus. At sa simula pa lamang ay nabalitaan na ng ating Panginoong si Jesus na ipinakulong na si Juan Bautista. Ano ba yung
Ano ba yung ginagawa ni Juan? Ipahayag ang mabuting balita. Sumisigaw sa ilang na ihanda ninyo ang daraanan ng Panginoon. Tuwirin ninyo ang mga landas. Diba? Yun ang sigaw ni Juan Bautista at nagbautismo sa Ilog Jordan. Pero kung ating titignan ay pinakulong si Juan Bautista. Nung mabalitaan ito ni Jesus, bumalik siya sa Galilea. Hindi para tumakas, kundi doon simulan ang pagmimisyon. Nakikita na ang ating Panginoong Jesus na ang pagmimisyon ay hindi madali. Ganon din sa buhay nating mga tao. Sa pamumuhay natin dito sa sanlibutan ay hindi madali. Maraming problema. Maraming bumabagabag sa ating mga isipan. Maraming mga isipin. Kaya tayo hinahikayat sa ating pagtitipon dito ngayon. So magitan ng ating banal na ebanghelyo na magiging matatag at ipagpatuloy lamang natin yung mga bagay na kung saan ito'y nararapat. Dahil tayo, katulad ng ating Panginoong Jesus, ay hindi siya tumigil nung mabalitaan niya na ipinakulong na si Juan Bautista. Kung hindi, nagiging mas nagsusumikap, mas isinasagawa at ipinagpatuloy niya ang misyon na ipahiwatig na ang paghahari ng Diyos ay malapit na. Kaya sana sa buhay natin dito ngayon, sa kabila ng mga pagsubok, ay naway ipagpatuloy natin yung mga bagay na naaayon sa kalooban ng ating Panginoon. Si Jesus ay nagsasabi, sabi niya, magsisisi kayo. Ang pagsisisi, mga kapatid, ay hindi lamang yung paghingi ng kapatawaran. Kundi ang pagsisisi ay yung baguhin natin yung direksyon sa ating buhay. Ang pagsisisi ay iwanan ang dating buhay. Ang pagsisisi ay ang pagharap sa bagong landas na inalok ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito yung gusto ng ating Panginoon. Sabi niya dito, pagsisihan ninyo at talikdan ang inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Hindi lamang ang paghingi ng tawad sa ating kapwa, kundi baguhin natin ang direksyon ng ating buhay. Na kung tayo ay namumuhay na parang baliwalan lamang natin yung salita ng Diyos, bigyan natin ng pagpapahalaga na ngayon ang salita ng Diyos. Kung tayo ay sa isang taon na isang beses lamang makapagpasalamat sa pamamagitan ng ating pagsamba, gawin na nito dalasayan natin, di ba? Dahil ito yung simbolo na pinagsisihan na natin, nagiging aral na natin yung mga bagay na kung saan ay hindi nararapat sa kalooban ng ating Panginoon. Sa ating unang pagbasa, mula sa aklat ni Propeta Isaias ay ipinahayag niya doon na yung bayan ng Zabulon at Naphtali ay puno ng kadiliman. Pero sa ating banal na ebanghelyo ay ito'y naisikatuparan at nabibigyan ng liwanag ng ating Panginoon dahil saan nagsimula ang ating Panginoon sa kanyang pagmimisyon? Sa Galilea, sa baybayin ng Ilog Jordan, na naroon yung bayan ng Zabulon at Naphtali. Ibig sabihin, ang pagmimisyon sa buhay natin, ang pagmimisyon ng ating Panginoong Jesus ay yung unang nakatamasa na nakakita ng liwanag ay yung mga taong nasa kadiliman. Ganun din dapat sa atin sa buhay nating mga tao. Dapat tayo ay magbigay ng pag-asa, magbigay ng liwanag sa mga taong nasa dilim. Yung mga tao na minsan ay nakakalimutan, yung mga taong ordinaryo, tulad ng ating banal na ebanghelyo, nung naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa, sino yung kanyang mga tinatawag? Yung mga mangingisda, yung mga sina Santiago, sina Juan, sina Pedro, at sina Andres. Yun yung mga taong walang titulo sa buhay. Walang maraming kayamanan. Hindi ang ginagawa nila ay
Anong ginagawa ni Pedro at Andres? Naghahagis ng lambat, ibig sabihin naging isda. Pero nung tinawag sila ni Jesus, anong sabi ni Jesus? Hali kayo, gawin ko kayong mamalakaya ng tao. Anong ginawa ng dalawang alagad na ito? Iniwan nila ang kanilang lambat at sumunod kay Jesus. Yung pangalawang tawag, naghahayuma naman sina Santiago at Juan, mga anak ni Zebedeo, mga mangingisda. Pero nung tinawag sila ng ating Panginoon, iniwan nila ang lambat, iniwan nila ang kanilang ama para sumunod sa ating Panginoon. Mga kapatid, tayo ngayon ay tinawag din ng Diyos. Hindi para iwanan yung ating hanap buhay, kundi sumama tayo sa ating Panginoon na ibahagi ang mabuting balita sa ating kapwa para tayo magbigay ng liwanag ng mga nasa kadiliman. Para tayo magbigay ng pag-asa sa mga taong nawawalan na ng pag-asa sa buhay. Na tayo ay magkaroon ng makibahagi ng kagalingan sa mga taong nahihirapan. Ito yung misyon ng ating Panginoon. Nanawa sa umagang ito, sa pagkatawag ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin dito ngayon, alisin natin yung takot sa ating mga sarili. Alisin natin yung galit. Alisin natin yung kasakiman. Alisin natin yung sobrang pagkapit sa mga bagay sa mundo ito. Dahil ito yung nagiging hadlang kung kaya't para bang anong hirap sundin at tugdin ang kalooban ng Diyos. Dahil una, matatakot tayo. Takot tayo dahil makasabihin ng ibang tao, ano ba yung kakayanan ko? Ano ba yung dapat ipagmalaki ko? Hindi naman kinakailangan na dapat meron tayong ipagmalaki. Kundi ang pinakamahalaga sa lahat ay kung papaano natin sinunod at isinasabuhay ang kalooban ng ating Panginoon. Kaya dapat lamang alisin natin yung galit sa ating mga sarili dahil paano tayo makapagsimula kung tayo puno ng galit? Paano naman tayo makakapagpahayag ng mabuting balita kung ang nasa isip natin ay kasakiman? Paano naman tayo makapag-influensya ng ibang tao ay, oy, tara't magsimba tayo magpasalamat sa Diyos at kung ang ating nasa isip at isinasabuhay yung mga makamundong bagay. Kahit sa araw ng pagsimba ay tayo ay wala. Parang simple lamang. Parang ordinaryong araw lamang. Diba? Pero kung ating isinasabuhay ang kalooban ng Diyos, magbigay ng oras para sa Panginoon, tayo nakikita na tayo nagpapasalamat palagi sa Panginoon, napakadaling magsabi na tara, magsimba tayo. Diba? Kaya tayo nahihiya na magsabing, tara, magsimba, dahil tayo naman mismo ay may mga pagkukulang sa ginagawa natin. Kaya sana sa umagang ito, sa pagkatawag ng ating Panginoong Diyos, iwan natin yung ating mga nakasanayang buhay. Sundin at tugdin natin ang kalooban ng Panginoon. Tinatawag tayo ngayon para makiisa sa misyon ng ating Panginoon. Tularan natin sina Andres at Pedro. Tularan natin sina Santiago at Juan na hindi nagkailangan ng napakaraming paliwanag mula sa ating Panginoon. Diba? Dahil kung pagkatawag mo kayo, gawin ko kayo mamalakaya ng tao. Wala silang kung ano man, bakit? Ano ba gawin namin? Ano ba ang makukuha namin? Diba? Wala silang tayong hinihinging paliwanag mula sa ating Panginoon sa Jesus. Kung hindi, yung kanilang response, pagkasabi ng ating Panginoon ay iniwan nila. Wala din kung ano man, ano ba ang makukuha namin dyan? Pero kung tayo ay tawagin, ano kaya ay yung ating unang magiging response? Ano? Diba? Ito yung malaking challenge sa bawat isa sa atin.
Sa pagkatawag ba ng Diyos sa bawat isa sa atin, ano kaya yung nagiging unang hakbang o katanungan bago tayo sumunod sa panawagan ng ating Panginoon? Tulad ba tayo ng apat na unang alagad ng ating Panginoon na walang kung anuman hindi sumunod sa ating Panginoon, o tayo maraming munang sinisiyasat muna natin? Madalas, ganoon tayo sa buhay natin na oy, tara na. Dahil sa totoo lamang, tayong lahat ay ginagawang instrumento ng Diyos. Hindi na kayo kailangan pa ang Diyos ang sabi ninyo sa pamamagitan ng inyong panaginip. Oy, wala na. Magsimba ka bukas. Oy, wala na. Gumawa ka ng kabutihan. Diba? Hindi na kinakailangan. Hindi. Tayo bawat isa sa atin na narito ngayon. Tayo gagamitin instrumento ng ating Panginoon para ibahagi yung mabuting balita. Yung pagkatawag ko, pumunta tayo sa simbahan, magpasalamat. Ito yung isang mensahe na mula sa Diyos na tumatawag sa bawat isa sa atin. Ngayon, ano yung ating unang response? Diba? Maraming kadahilanan, maraming dahilan yung iba. Sabi ay, wag muna ako ngayon, sa sunod lang muna. Ganun kadalas. Wag muna kaya ngayon. Marami pa akong gawa. Wag muna ngayon, papunta mo na akong bayan. Yung iba yung gumulaan, muna ako sa bayan ng mga simba. Diba? Yung pagdating naman sa bayan, hindi na lang ang simba. Diba? Kaya sa umagang ito, tayo tinachallenge sa ating sa pamagitan ng ating banal na Ebanghelyo na simulan natin ang pagsunod sa ating Panginoon dahil tayo tinawag ng Diyos sa umagang ito na sumunod at makibahagi sa misyon ng ating Panginoon ang ipahayag ng mabuting balita. Lagi natin palatandaan ang sinasabi ng ating Panginoon sa umagang ito, pagsisihan ninyo, talikdan ang inyong mga kasalanan dahil malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagpalain nawa kayo ng buong may kapal sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sabay-sabay po natin sabihin ang sumasampalatay. Sumasampalatay kami sa isang Diyos amang makapangyarihan. Sumasampalatay kami sa isang Panginoong Jesucristo, bukod na anak ng Diyos, nagmula sa mga bago pa ng simula ang panahon. Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos ito buhat sa Diyos ito. Inianak at inilikha kay isa at pagka-Diyos sa Ama, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat. At para sa ating mga tao sa ating kaligtasan, ay nanak siya buhat sa langit, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, ay pinanganak siya ni Maria Virgen naging tao. Ipinako sa krus alang-alang sa atin ng panahon ni Poncio Pilato, nagpakasakit, namatay at inilibing, at muling nabuhay sa gatong araw sa katuparan ng mga kasulatan. Umakyat siya sa langit at nagpunta sa kanan ng Ama, at muling darating na maluwalhati upang kumain ng mga buhay at ang mga bagay, at ang kaharian niya ay nawawalan. Sumasampalataya tayo sa Espiritu Santo, ang Panginoon na nagapagbigay ng buhay na nagbubuhat sama. Sinasamba siya at niluwalhati kasama ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Nananalig tayo sa isang Iglesia banal, Katolika at Apostolika. Naniniwala tayo sa isang binyag sa pagkatawad ng mga kasalanan at hinihintay natin ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Magsiluhod po ang lahat. Nalangin tayo para sa buong Santa Iglesia ni Jesucristo at para sa lahat ng tao ayon sa kani-kanilang pangangailangan.
Makapangyarihan at walang hanggang Diyos, itinuro mo sa amin sa pamamagitan ng iyong banal na salita na manalangin at magpasalamat para sa lahat ng tao. Isinasamo namin sa iyo na tanggapin ang aming mga panalangin na iniaalay namin sa iyong mga Diyos na pamahalan. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Idinadalangin namin ang iyong banal at pangkalatang Santa Iglesia, lalong-lalo na Iglesia Filipina Independiente sa bayang ito. Puspusin mo ito ng katotohanan, katwiran at kapayapaan, at ipagkaloob mo sa lahat ng sumasampalataya sa iyong banal na pangalan na magkasundo sa katotohanan ng iyong banal na salita at sama-samang mamuhay sa pagkakaisa at pag-ibigan. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Bigyan mo ng biyaya ang makalangit ang lahat ng obispo, pare, diakono at mga seminarista, lalong-lalo na si Joel Perlares, ang aming obispo maximo, at si Right Reverend Arnold Damayan, na aming obispo diocesano, at si Reverend Father Randy Madhos, na aming pari. Sa pamamagitan ng kanilang pamumuhay at pagtuturo, ay maipahayag nawa nila ng buong katapatan ng iyong tunay na bibigay buhay na salita at mapamahalaan ang iyong mga banal na sakramento. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Isinasamo rin namin na patubayan mo ang mga puso ng lahat ng namumuno sa pamahalaan ng bayang ito at sa iba't ibang bansa. Magpasya naman sila ng buong talino at may katarungan at mapalaganap nila ang kalayaan, kapayapaan, kagalingan ng iyong bayan. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Sa sangkatauhan ay pagkaloob mo ang iyong makalangit na biyaya, lalong-lalo na sa Fourth Sunday Mass sponsor na sina Teddy Rianzares, Norberto Frias, Elden Manalo, Imelda Manalo, Ricardo Rianzares, Rolando Manalo, Leoncio de los Santos, George Ricaña, Augusto Perlas, Jennifer Rianzares, Benedicto de los Santos, Rogel Manalo, Roger Castillo, Roger Frias, Gilberto Rianzares, Agripino Frias, Felicito Manalo, Emmanuel Sales, Roger Gallego, Erwin Sales, Sergio Macaburas, Nilio Villavicencio, Alex Rianzares, Jesse Saludes, Jojo Rianzares, Raymond Perlas, Alvin Perlas, Melinda Prias, Michael Ramirez, Noli Sales, Arnold Sales, Marcos de los Santos, Rael Sales, Cristel Manalo, Maria P. Manalo, Sarah Jane Saludes, Elmar Frias, Rose Ann Manalo, Rebecca Privado, Jocelyn Sales, Melvin Perlas, Raymark Falcan, Alejandro Ledesma, Mary Grace Cabral, Margie Grimaldo, Lady Rianzares, and Janet Ariola, at ang buo nilang pamilya. Ganon din sa nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Princess Pilaes, Hubert Berhil Opis, Timothy Art de Mayuga, Father Randy Madhos, and Kevin Medina. At sa kongregasyong ito, digin at tanggapin nawa nila ang iyong banal na salita ng may kababaang loob at masunuring puso at paglingkuran ka ng may katapatan sa lahat ng araw ng kanilang buhay. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Isinasamo namin, Panginoon, sa iyong kagandahang loob, bibigyan lakas at tulungan ng nasa ligalig, kalungkutan, pangailangan, may sakit o kapansanan, lalong-lalo na sina Mylene Villavicencio, Rudy Saludes, and Father Edwin Lonto. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Inaalaala namin ang sa iyong harapan ang iyong mga likod na sumkabilang buhay, lalong-lalo na si John Christian Perlas na sumkabilang buhay na sumasampalataya kay Kristo. Isinasamo namin igawad mo sa kanila ang patuloy na pagyabang sa pag-ibig at paglilingkod sa iyo. Manalangin tayo. Panginoon, kaibigan mo ang aming panalangin. Pinupuri namin ang iyong banal na pangalan para sa lahat ng iyong mga santo.
Bigyan mo kami ng biyaya upang makasunod sa kanilang mabubuting halimbawa at kami kasama nila ay makarating nawa sa kaganapan ng iyong banal na kaharian. Tugunin mo, Ama, ang aming mga panalangin, alang-alang sa kanyang malaking nabubuhay, upang magitan para sa amin, siya ay nawala aming tagapagligtas na sa Kristo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, tayo ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng isang Espiritu. Tayong lahat ay pinag-iisang katawan ng tayo'y binyagan. Lagi nawang sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoon. Magbatian po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace be with you. 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 Ibigay sa Panginoon ang karangalang na rapat sa kanyang pangalan, magdala ng alay at pumaroon sa kanyang harapan. Magsiyo po tayo lahat at ating handa ang ating mga sarili para sa kayaan. sa amin ang lahat ng bagay. Sa iyong kasaganahan ay binigay mo ang lahat ng aming mga pangangailangan. Kami na iyong napagpakumbabang lingkod Ay nag-aalay sa iyo nitong sagisag ng aming pagtanaw ng utang na loob sa lahat ng iyong kagawaan. Amen. Tayo po'y nalangin para sa tinapay. Walang hanggang Diyos, pinatubo mo ang butil at mula rito'y ginawa namin ng tinapay na ito. inialay namin ito sa iyo upang
upang sa aming maging mahagyapay ng buhay. Ipagkaloob mo na kami na natanggap nito ay mahulot sa bigkis ng pag-iibigan. Amen. Kayo po'y manalangin para sa alak, makapangyarihang Diyos, tanggapin mo ang alak na ito na aming ginawa mula sa iyong mga kaloob. Tunaway ka namin ginong espiritual, upang kami nalagang ito ay mapasiglat ng panibago sa paglilingkod sa iyo. Amen.
pagpatuloy po ng ating pagdiriwang itong banal na misa. Ang lahat ng ito'y hinihalay natin sa ating Panginoong Diyos, pasasalamat para sa lahat ng biyayang pinagkatiwala niya sa atin, lalo-lalo na ang biyaya ng buhay. Ganon din po sa lahat na naikisa sa pagdiriwang itong banal na Eucharistia. Naway patuloy naman kayong pagkalooban ng isang masaganang pamumuhay at ingatan kayo palagi sa pamamagitan ng kanyang Espiritu Santo. At ipagkaloob naman ng Panginoong Diyos sa bawat isa sa inyo ang inyong mga panalangin na inihalay natin ngayon sa pamamagitan ng pagdiriwang na ito. Ganoon din po sa ating mga kapatid na ngayon nagpapasalamat, lalo-lalo na sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan, lalo-lalo na kina Princess Milois, Hubert Dahel Hopes, Timothy R. Di Mayuga, Father André Manhos, at ganoon din po sa ating kapatid na si Kevin Medina. Naway patuloy nawa kayong pagkalooban ng marami panawang karawan sa inyong buhay. Ganoon din po ang Fort Santimas Sponsor. Pagkaloob nawa ng Panginoong Diyos sa inyo ang malakas na pangatawan at isang masaganang pamumuhay upang patuloy nating mapaglingkuran ang ating kapwa. Ganoon din po ang ating Panginoon. Ganoon din po isama din po natin palagi sa pamamagitan ng ating nagkakaisang panalangin ang ating mga kapatid na may mga karamdaman. Pagkalooban nawa sila na malakas na pangatawan at ipagkaloob ng Panginoong Diyos sa kanila ang kagalingan ng kanilang mga sakit. Lalo-lalo na sa ating mga kapatid na sina Mylene Villavicencio, Rodi Saludes, at ganoon din po kay Father Edwin Lonto. At patuloy din po natin idudog sa ating Panginoong Diyos ang ating mga kapatid na sumakabilang buhay na naway pagkalooban sila ng katahindikan para sa kanilang mga kaluluwa, lalo-lalo na ang kaluluwa ni John Christian Perlas at ganoon din po ang kaluluwa ni Jelma Estrope. Manalangin tayo mga kapatid upang ating hain marapat sa Diyos amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon ang ating hain sa ikapupuri at ikaluwalhati ng kanyang kahanan, sa ating kabubuti at tulungan ng Iglesia. Kagandang loob ng Panginoon ay mananatiling walang hanggang sa mga may takot sa Kanya at ang Kanyang paglamatuwid sa salisa aling lahi. Tinatag ng Panginoon ang Kaniyang luklukan sa langit at ang Kaniyang pagkamari ay sumasakilang
Magsiluhod po ang lahat. Lahat ng kalulatian ay sa iyo, Diyos, na mapangyarihan amang makalangit. Nang dahil sa iyong pag-ibig at kaawaan ay pinagkaloob mo ang iyong bugtong na anak na sa Jesucristo na maging tao na tulad namin. At danasin niyang mamatay sa krus para sa aming katapusan. Doon ay kanyang ginawa sa pamamagitan ng minsang pag-aalay ng kanyang sarili, ang isang buong at tinatnahain para sa buong sanlibutan. At kanyang itinatag at iniutos sa amin na ipagpatuloy isang pagligtas kanyang mahalagang kamatay na kain hanggang sa muli niyang pagdating. Sapagkat ng gabing siya'y pinagkanula, ay kumuha siya ng tinapay. At nang siya magpasalamat sa iyo, ito'y kanyang piniras at ibinigay sa kanyang mga alagad at sinabi, kunin, kanin, ito ay katawan na ipinagkaloob ko sa inyo, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Matapos ang hapunan ay kinuha niya ang kanin. At nang siya magpasalamat, ito'y kanyang ibinigay sa kanila at sinabi, inumin niyo ito, kayong lahat, sapagkat itong aking dugo ng bagong tipan ay binububos ko para sa inyo at para sa marami, sa pagpatawad ng inyong mga kasalanan kailanman at inumin niyo ito ay gawin sa pag-alaala sa akin. Kaya sabay-sabay po natin ipahayag ang misteryo ng ating pananampalataya. Magsitayo po tayo lahat. Si Kristo ay namatay sa isang buhay. Kaya nga, Panginoon namang magalangit, ginaganap namin ang iyong mga abang lingkod at palaalang iniutos ng iyong anak. Sa aming pagkakita sa kanyang pinagpalang pagpakasakit, mahalagang kamatayan, sa kanyang makapangyarihang pagkabuhay na maguli, at maluwalhating pag-akyat sa langit, at sa aming paghihintay sa kanyang maluwalhating pagbabalik, ay aming inialay sa iyo itong tinapay ng buhay, at itong kalis ng kaligtasan. At kasama ng mga handog na ito'y inialay namin ang aming mga sarili, na isinasamo namin sa iyo, na tagapin sa iyo makalangit na altar itong aming haring papuri at pasasalamat. Butihing Ama, sa kapangyarihan ng iyong Espiritu Santo, ay pagpalain mo at pakabanalin mo itong tinapay at alak, upang para sa amin ay maging kamahal-mahalang katawan at dugo ng iyong anak na sa Jesucristo. Ang lahat nawa ng katanggap ng banal na ninyong ito ay makasubos ng iyong biyaya at makalangit na pagpapala at maging kaisang katawan niya upang siya'y manahan sa amin at kami sa Kanya. At bagamat kami hindi karapat-dapat na mag-alay ng anumang hain, gayon may sinasamo namin sa iyo na tagapin ang tungkulit paglilingkod sa pamamagitan ng Jesucristo na ating Panginoon. Magsiluhod po ang lahat. Sa pamamagitan niya
at kasama niya at sa kanya na kaisa ng Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kalulatian ay sa iyo, o Amang makapangyarihan, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. At kung natigil Ginoo sa atin ang ating tagapagligtas na sa Hesus Kristo tayo ng langit. Kaya ako kayo ng mga kamay, ang natin. Sinasamo namin sa iyo niligtas kami sa lahat ng masama at ipagkaloob sa amin na iyong kapayapaan sa panahon namin. Sa tulong ng iyong awa, ilayo kami sa pagkasala at iligtas sa ligay. Sa pamamagitan ng iyong anak na sa Hesus Kristo aming Panginoon, na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ng Espiritu Santo ay isang Diyos, ngayon magpakailanman. Amen. Kordero ng Diyos.
po tayong lahat. Tumutulog kami sa iyong mapagmaway, Panginoon, na hindi nagtiwala sa sarili naming pagkamatuloy, kundi sa iyong maraming dakilang awa. Hindi kami karapat-dapat na magulot ang mga muno sa ilalim ng iyong kapag, subalit nila sa iyo ang pagkamawain. Ipagkaloob mo sa amin kung iyong puting Panginoon, na aming kagabi ng katawan ng iyong mahal na anak na sa Jesucristo, at inumin ang kanyang ito, upang kami na dinalakas pag-iiwag ng kanyang buhay, ay manahan sa kanya at siya sa amin, magpakailanman. Amen. Mga kapatid at mga kaloob ng Diyos para sa bayan ng Diyos, kunin ninyo ang mga ito sa pag-alaalang ibinigay ni Kristo ang kaniyang sarili para sa inyo, at tanggapin ninyo siya sa inyong mga puso sa pamamagitan ng kanyang kalagayan ng may pasasalamat. Ang katawan at dugo ni Kristo. Mag-sit kayo po ang lahat para sa pagkakas.
Ang Panginoon ay sumainyo. Tayo po'y nalangin. Makapangyarihan walang hanggang Diyos, pinasasalamatan ka namin. Sapagkat kami yung pinakain ng pagkain spiritual, ang kamahal-mahalang katawan at dugo ng aming pinapagligtas na sa Yesu Cristo. At sa mga banal na misteryong ito, ay tiniyak mo na kami na mabuhay na bahagi ng katawan ng iyong anak at na tagapagmana ng kanyang walang hanggang kaharian. Ngayon naman, sugo mo kami upang gawin namin ang tungkuling inihatas mo sa amin, upang ikaw ay ibigit pagkikuran ng aming kapwa. Bilang mga tapat na saksi ni Kristo aming Panginoon, sa Kanya at sa iyo at sa Espiritu Santo, ang lahat ng karangal at kaluwalhatian, ngayon at pakailanman. Amen. Magsihuwag po ang lahat para sa pagkakas. Ang kapayapaan ng Diyos na di malirip ng buong pangunawa. Matatag na ingatan kayo sa kalamat pag-ibig sa Diyos at sa Kanyang anak na sa Yesu Cristo na ating Panginoon. At ang kapapala ng makapangyarihan ng Diyos, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo, naway sumainyo laging manatili sa inyo, ngayon magpakailanman. Amen. Magsitayo po ang lahat. Magsiupo mo ng lahat. Muli magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Pagpasensyahan muna natin yung ating lektor. Unang salang siguro yung kinakabahan din na. Hindi pa masyadong nakakapa.